Gamit natin ngayon yung Realme 12 Pro Plus 5G. Kung nakasubscribe kayo sa channel natin sa YouTube, baka nakita nyo yung hands-on na pinost natin sa Tech Kuya. Hanapin nyo na lang kung hindi nyo pa nakikita. At ngayon, gamit natin yung selfie camera. It is a 32 megapixel, kung di ako nagkakamali, na selfie camera. At it's a Sony IMX615 series, kung hindi rin ako nagkakamali. Unfortunately, hindi siya nakalagay sa box. But we're gonna be taking multiple videos, first with the selfie camera, tapos mamaya isi-switch natin sa main camera sensor. So to test the video quality, mag-unpack tayo ng mga kalat galing Shopee, Lazada. Ayan. Ay, by the way, yung settings nito naka 30 fps 1080p. Tapos napansin ko rin, very wide yung kanyang angle, yung pinaka full frame. Meron sa ngayon naka 0.8x tayo, tapos meron siyang 1x. Ayan, yun yung itsura sa 1x, medyo magzo-zoom siya ng konti lang naman. Pero kung gusto mong makuha yung pinaka full data na galing sa sensor, it's 0.8x. So maganda ito for a few things. Unang-una, mas wide yung makukuha niya sa camera, yung makikita sa camera. And for Wi-Fi's, no, for Groofies, mas maraming magkakasya dito. Lalo na medyo, usually hawak mo yung camera at an arm's length, parang ganito, di ba? Medyo wide yung angle. With that being said, buksan natin kung galing Lazada. Okay. Please provide a video while opening the pouch. Yan. Tapang ko lang yung address natin. Kaya ba natin mag-focus sa malapitan? Legal ba yan, guys, yung mga video requirement para mag return no exchange? Parang may mga nabasa ako, naririnig ako online na hindi talaga siya legal. Although syempre niintindi natin kasi later son, I'm taking a video. Kasi marami nga namang pinagdadaanan yung produkto galing dun sa merchant, dadaan ito sa courier, tapos saka pa lang siya mapupunta sa customer. And maraming pwedeng mangyari, hindi mo rin masasabi kung totoo or nagsasabi na totoo yung customer. Malay mo, nakuha nila na maayos tapos nasira, or nasira siya during transport tapos i-deny nung courier. Kaya nauso tong pagkuha ng video while opening or while unpacking yung product. So ito yung mga binili ko para sa kwarto, slippers na Korean slippers. Mura lang to, nasa parang 80 pesos, 70, 80 pesos. Nainggit kasi ako sa misis ko. Kumuha rin siya ng mga Korean, hindi ko alam kung ano tawag dito, mga room slippers. Bango. Amoy yan. Amoy goma. So I got a dark one plus a light colored one. Solid naman. This is 44 to 45. Yung light colored yung mas malaki. Tapos ito mas maliit. 42 to 43. Yan. Hindi ko na lang i-model kasi hindi naman naka-pedicure. So, okay, next. Itong galing Shopee. Tapang ko lang. Ayan. Okay. Let's see. Hanggang saan yung focusing distance, parang nasa 5 inches or 6 inches away from the sensor. Ayan yung sensor. Ayan. Okay, medyo malayo. But this is from Fico PC Trading Corp. It's actually a used HDD, yung mga galing enterprise servers or enterprise data centers. And this costs around 300 pesos for a 500 gig na HDD. Ang in-order ko is WD Green, Western Digital Green, para sa NAS. Para sa ating NAS server.
So, ayos naman yung pagkakabalot. Okay. Sagana sa bubble wrap. Uy, ayan. Okay. May marunong si seller, si Fico PC Trading kasi gumamit sila ng ganito. Usually, gumagamit nito ay mga hardware vendors talaga. So nagmumukhang medyo lang nagmumukhang professional. At may alam yung seller. May kasama siyang SATA cable. Ayan. Ayos nilinis talaga nila. I wasn't expecting na kahit paano matinu-tinu yung quality. Ni-expect ko. First time kong bumili ng ganito online. Ni-expect ko mga tipong mga rubbers na mukhang nilinis nila. Ito, meron din tayong lumang HDD dito. Kahit paano pang malinis. So this is saan nakalagay? Yung speed, hindi ko makita. O basta yan. Basahin nyo na lang. Medyo naduduling ako ngayon. But this is WD green. Okay. And we're gonna be using this with our TerraMaster NAS. So kunin natin ngayon yung pause muna natin, switch tayo ng camera para ma-experience naman yung main sensor, yung main camera. Okay? Okay. Apparently, hindi ka pwede mag-switch from selfie to rear camera sa Realme 12 Pro Plus 5G. Akala ko pwede while doing a video recording using the default video mode. So, I'm gonna end the video here tapos we'll just take a separate video para dun sa paggamit ng HDD at pagkabit niya sa TerraMaster F2212 NAS or Network Attached Storage. Alright, so once again, we're shooting with the Realme 12 Pro Plus 5G at kung interested kayo sa camera na to, napakaganda ng main camera nito. It's a 64 megapixel or rather 50 megapixel Sony IMX890 yung main with OIS. It's a flagship level. It's 2 years ago na pinaka biggest or highest quality na camera sensor. Tapos eventually napalitan siya ng IMX9 something 980 yata, which is the 1-inch sensor. Tapos ngayon naman yung Sony Light 900. So 2 years, parang 2 generations ago, siya yung pinaka-flagship na sensor. Ngayon, makukuha mo siya sa Realme 12 Pro Plus. Pero ang maganda sa ginawa nila is that sinamahan nila ng 64 megapixel periscope lens. It's a Omnivision OVR something. Okay? And ang result, pag kinumbine nyo yung dalawa, is that you're able to zoom up to 6x yung parang combination of optical with in-sensor zoom. Pero the camera allows you to take photos and videos up to 120x. Pero at that level, parang medyo gimmicky na kasi sabog na yung image quality na nakuha natin. Meron din kaming mga camera tests as just moonshot. Pinagtapat ko siya sa, nasa yung Galaxy S24 Ultra. Nagtapat ko siya sa Galaxy S24 Ultra. And I believe that it is quite competitive. Lalo na kung gagamitin mo lang siya sa phone, social media, and hindi mo masyadong kikilatisin sa malaking screen. So yun lang. Kita-kits na lang sa susunod na video. Alright? Bye!